For a long time, I chose to remain silent. Martes, April 21, matapos ang ilang buwang pananahimik, nagsalita sa wakas si dating House Speaker at Congressman Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte tungkol sa pagkakadawit niya sa mga di umano kinorakot na proyekto ng gobyerno. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head-on because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. I have nothing to hide. Agad din niyang pinasinungalingan at inalmahan ang mga posibleng kasong ihahain laban sa kanya. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. 5 araw lang bago nito, lumabas ang balita na sa Czech Republic sa Europe, nakita na si dating House Appropriations Chairperson at Party List Representative ng Ako Bicol na si Congressman Zaldico. Bagamat si Pangulong Marcos mismo ang nag-anunsyo nito, lumabas din ang mga pagdududa kung hawak na ba talaga ng mga otoridad at kung maibabalik na ba siya sa Pilipinas. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal process are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Miyerkules, naglabas ang Sandigan Bayan ng hold departure order para kay Romualdez. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng umalis ng Pilipinas sa kabila ng paghingi niya ng permiso mula sa Kongreso na pupunta raw ng Singapore para magpadoktor. Nasundan ito ng freeze order sa kanyang assets mula sa Court of Appeals. At the outset, we clarify, Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Noong Nobyembre pa naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Ko, kaugnay ng mga kasong graft at malversation. Pero bago pa noon, wala na sa Pilipinas si Ko. Ang sinasabing sanggang dikit ni Romualdez sa Kongreso, si Zaldico, party list representative ng Ako Bicol at chairman ng pinakamakapangyarihang komite, ang Appropriations Committee, na siyang may kontrol ng budget ng gobyerno. Si Romualdez, pamangkin ni dating First Lady Imelda Marcos at pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malaking pasabog nito lang nakaraang taon nang napabilang ang mga kumpanyang di umano pagmamay-ari o may kaugnayan kay Zaldico sa top 15 contractors na nakakuha ng mga proyekto sa DPWH. Pinangalanan si Ko bilang isa sa top contractor, congressman na, contractor pa. At ang kanyang mga kumpanya, lalo na ang SunWest Incorporated, napabilang sa top 15 contractors na nakakuha raw ng pinakamaraming mga proyekto mula sa DPWH. Itinanggi na ni Ko na may connection pa siya sa SunWest at sa iba pang mga kumpanya. Si Romualdez naman, dating speaker, binansagan ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism na Pork Barrel King, bagamat pinabulaanan niya ito. Ayon sa report ng PCIJ, 14.4 billion pesos na allocable funds ang nakuha ni Romualdez. Pangalawa siya kay Ilocos Norte 1st District Representative at anak ng Presidente, Sandro Marcos. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico bago ibaba ang nasabing basura
ito ay bawas na para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. Ang dating speaker at ang dating chairman ng Appropriations Committee na nung una sanggang dikit sa Kongreso at mga pinakamakapangyarihan. Hindi nagtagal, tila naglaglagan. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Para mag-imbestiga, lumipad pa Leyte ang aming team. Ang mga Romualdez ang nangunguna ritong political family. Ang airport at ang iba pang mga proyekto nakapangalan sa pamilya. Sa pananaliksik ng aming team na pag-alamang hindi lang flood control projects ang hinawakan ng SunWest sa Leyte, 1st District, sa kabuuan, 6 billion pesos ng mga proyekto ng DPWH ang inaward sa kanila. Pati na ang Tacloban Causeway Project, daan na may kasamang tulay. Ang Causeway may budget na 4.77 billion pesos. 2.57 kilometers ang haba o may katumbas na budget na 1.8 million pesos kada isang metro. Meron itong 4 lanes kasama na ang bike lane, sidewalks, drainage canals at wave deflectors. Itatayo ito sa gitna ng Cancabato Bay at kukonekta sa downtown o city proper ng Tacloban City papuntang airport. Para daw mabawasan yung travel time mula downtown papuntang airport from 40 minutes to 10 minutes. Shield daw siya para pigilan yung mapanira sa city. Tapos pangatlo, pandagdag sa tourism daw ng Eastern Visayas. Nasimulan pa ito taong 2023 at inasahan sanang matatapos 2025 hanggang 2026. Pero ang proyekto hanggang ngayon, heto, nakatiwangwang. Nasimula ng magkabilang dulo pero bungi-bungi pa ang tide embankment at ang ibabaw hindi pa sementado. Mineasure namin to sa satellite, 500 or 600 meters. Mas maikli yung kabila kasi pakurba siya eh. Unang nasuspinde ang construction ng Tacloban Causeway taong 2023. Nag-request yung committee that's responsible for the environment ng mga papeles approving na tama yung ginawa niyong studies para ma-justify yung construction na to. Wala silang maipakita. At mula nung nadawit si Zaldico at ang SunWest sa flood control scandal, hindi na ito gumalaw pa. Nakakagalit. Hindi yan bilyon eh. I mean, basura yan eh. Ganyan kamahal tapos ganyan yung epekto sa kalikasan tsaka sa kabuhayan ng mga tao dito. Aba, marami pa sanang pwedeng paglaan ng mas importanteng bagay para sa mga tao ng Tacloban kaysa dito. Ang causeway may hindi rin daw magandang epekto sa kalikasan. Hindi pa man kasi ito natatapos. Kumaunti na ang mga nahuhuling isda sa Cancabato Bay. Isa sa mga nawala ng kabuhayan, ang mahigit 2 dekada ng mangingisda, si Roque. Kukunti yung na-harvest kasi namamatay yung ibang bangus dahil sa epekto ng lupa doon sa tubig. Noong una, maraming isda, malaki ang kita. Pero lumiit ng lumiit, tapos talagang hindi na makakabuhay ng pamilya. Masakit na masyado. Pinapahirapan ka pa, tapos tinatanggalan pa kayo ng kabuhayan. Pipigilan niya yung exchange ng nutrients tsaka yung current sa ilalim. Pag naging stagnant yung Cancabato Bay na yan, yung ecosystem, talagang masisira siya. Wala nang pangingitlugan yung mga isda doon. Sa Leyte, kung saan nanalasa ang Super Typhoon Yolanda, November 2013, marami ang namatay dahil sa storm surge o daluyong. Nasa ibabaw na po tayo ng Tacloban City at nakakaiyak yung mga makikita mo sa baba. Kaya kaliwat kanan din ang mga ipinatayong flood control project sa lugar. Sa kabuuan, 262 lahat sa halagang 14 billion pesos. Ilan sa mga ito napunta sa SunWest,
Kabilang na ang storm surge protection o tide embankment na ito sa Barangay Santo Niño at Barangay Kabuynan sa bayan ng Tanawan. Idinisenyo ang proyekto para proteksyonan dapat ang mga barangay sa storm surge. Pinondohan ng mahigit 1 billion pesos. May 2023 sinimulan ito at inasahan sanang matatapos July 2025. Pero nung nag-expire ang kontrata nitong 2025, 60% pa lang ng proyekto ang natapos. Naiwan din ito ngayong nakatiwangwang, putol-putol ang ilang bahagi ng embankment. Hanggang ngayon, hindi na help sila nagtrabaho. Naka-abandon. Siyempre, umural ng mga tao dahil malaking halaga hindi natapos. May kabarin yung tao kasi nga hindi nga natapos, baka umapo po yung tubig. Nagpunta talaga ng kalsada. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng komento o pahayag ang DPWH Regional tungkol sa mga proyektong ito pero wala pa silang tugon. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa SunWest Incorporated at sa kampo ni dating Congressman Ko pero wala pa silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. Pero sa pag-iimbestiga ng aming team, napag-alamang dito sa bayan ng Tanawan na sakop pa rin ang distrito ni Romualdez, may isa pang proyekto na ilang buwan pa lang napapakinabangan ng mga residente. Bumigay na! Tinungo ng aming team ang proyekto sa Barangay Balod. At ito ang kanilang nadatnan doon. Isang malaking uwang dahil ang bahaging ito ng dike bumigay. Sinimulan daw ang flood control project na ito February 2024. Habang ginagawa ang dike, may napapansin na raw ang kapitan ng barangay na si Jimmy. Mayroon bakal pero yung bakal pares lang ang laki, 12 mm. Dapat pinipison para season. Tapos di naman nila isinison, tapos binuhusan nila agad. Sinabi ko hindi matibay yung pagkagawa ng lupa. Nobyembre nung taon ding yon, nakumpleto ang proyekto. Pero nito lang Enero o 13 buwan mula nung ito'y napakinabangan ng publiko, napansin nang may sira na ito. Sinabihan ko yung foreman kung pwede sana tanggalin para di rin masyadong masira. Pag tingin namin, may bitak na ito, simento na ito. Hanggat pinakiramdaman namin, patuloy siyang bumibitak. Siyempre, nangangamba kami na bahain kami. Kasi kung tumaas ang tubig, apektado naman kami dito sa barangay. Ang pondo na inilaan sa flood control project, 96.4 million pesos. Ang contractor, Aqualine Construction Corporation. Nakipag-ugnayan ng aming team sa pamunuan ng Aqualine Construction Corporation. Pero wala silang sagot habang binubuo ang ulat na ito. Sinubukan ng aming team na kuhanan ng komento o pahayag ang DPWH District 1 Engineering Office tungkol sa proyektong ito. For purpose of clarifying the matter, the collapse of approximately 100 meters of the structure was caused by extraordinary natural conditions during a recent flooding event. Usually, ang flood control projects, dinidesign namin yan para tumagal ng 20 to 50 years. Within that period, kahit may mga dumating na malakas na ulan or bagyo, hindi dapat siya masisira unless super extreme yung event. Yung kagawa nila ng mga bakal at saka sa ilalim, mas matibay ngayon. Samantala, tumanggi ring magpa-interview si dating House Speaker Romualdez. Pero sa huling pahayag ng kanyang legal team nito lang Biyernes, sumulat ang kampo nito sa Office of the Ombudsman na ipa-disqualify ang investigasyon. Anya, dapat independent body ang mag-imbestiga dahil may bias di umano ang mga naunang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. These statements give rise to the reasonable impression that the Honorable Ombudsman has already resolved to prosecute our client. Sinikap din ng aming team na kuhanan ng panig si Remulla pero wala siyang tugon.
Ang pakikipagsabwatan ng isang pribadong kontraktor at mga matataas o kahit hindi mataas na opisyal na gobyerno ay pinagbabawal bilang isang forma ng korupsyon. Reclusion perpetua o 40 years yung pagkakakulong para sa mga krimeng ito. Nariyan din yung pagbabalik, yung sapilitang pagbabalik o pagbayad di lamang ng multa kundi pati yung mga nakuha mula sa pamahalaan. Wait and see tayo kung saan pupunta itong sinasabi ni Boying Remulla na kakasuhan at huhulihin na yung mga big fish. Dahil yung iba kasing mamamayan natin ay medyo cynical at skeptical dito. Dahil nga dun sa nangyari last year na nag-overpromise at nag-underdeliver. Tag-araw pa ngayon, tuyo ang lupa at tila tahimik ang mga issue. Pero kapag dumating na ang mga ulan at muling bumaha, sana hindi malubog ang pananagutan. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.